Bakit pinupus po nila ng ilang beses na? Isa lang po ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin, wala pong ebidensya. Well, alam po ninyo, hindi ka taka-taka na ang pastor of Holy City ay mangamba sa mga impormasyon na tinatanggap niya. And Oh, sabi nito isa, Miss Gwen, si Tulpo lagi daw, may party dyan. Sino nagsabi? Sa office niya at late na nauwi. Miss Gwen, mag-provide ka ng evidence ha. Bawal dito yung mga ano. Hindi ko kinakampihan si Tulpo, but whenever you accuse here of someone, you should put an evidence. Kung kwento lang ng vlogger, madam, you are not on the right channel. Hindi ko kami umaano sa mga kwento-kwento lang. Pakisabi na lang po kung sinong source nyo at saan galing. obviously, to my mind, ang tingin ko dyan kay Pastor Apollo, si Kibuloy ay collateral damage and a victim of persecution. Sapagkat tingnan nyo, ano ba ang kasalanan ni Pastor Apollo sa bansa at pati na sa administration? At sa ilan doon sa mga gustong sumira sa bansa. Wala naman siyang ginawa maliban sa labanan ang mga CPP-LPA at magbigay ng tulong, ng ayuda sa mga nangangailangan. Pero dahil nga siya po ay naging kaibigan ng matalik, malapit sa Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa DZRH commentary, sino nag-comment? Ano yung kompleto? Kompletuhin nyo. Hindi pira-piraso. Para nila pa ulit-ulit. Nasa DZRH commentary, kailan at sino nagsabi? Kompleto. Siya po ngayon ay tinutugis. Tandaan nito na ang target talaga nila ay ang siraan ang mag-asawang Duterte. At dahil dyan, makikita niyo ang mga galaw ng kalyado ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginagawa ang lahat ng paraan upang siya ay makulong. Siya ay pinaiimbestiga sa Senado at sa Kongreso, House of Representatives. Sa Senado, kaya raw siya pinapaimbestiga dahil may mga nagre-reklamo sa di umanong sex offenses, physical beating ng mga testigo. Alam po ninyo, ang Senado is not the entity, hindi po siya ang dapat magdetermina kung may kasalanan o wala si Pastor Kibuloy kaugnay sa mga akusasyon sa kanya. Kung hindi, ang hukuman dapat gawin ng chairman ng Senado. Tulungan at subuan ng abogado at magsampa ng kaso at kaya mo too much. Bakit siya pinipilit na pinatatawag? Kahit pupunta siya doon sa Senado, hindi rin malalaman kung siya may kasalanan o wala. Sapagkat hindi naman hukuman ang Senado. At pag sinabi mo naman na pinapatawag siya in aid of legislation, wala rin pong batayan. Sapagkat anong pagbabago ang gagawin mo? Yung mga krimen na inaakusa sa kanya, kompleto na yun. They are well-defined and jurisprudence yan. All you have to do is to file a case. Kaya nga, hinahamon niya, mag-file ka ng kaso. Pero hindi nila ginagawa. Obviously, inosomo nila, pagkat hindi pupunta, isusumpi na, hindi rin pupunta, magkakaroon niya ng batayan na mag-issue ng warrant for his arrest. Talagang gusto ipakulong. Doon naman po sa House of Representatives, yung investigation doon, yung committee. Obviously, gusto rin lang pakulong. Sapagkat, ano ba ang dahilan naman nila bakit pinapatawag? Di umano, lumabag daw ang SMNI sa mga alituntunin ng prangkisa. Lumabag daw ang mga outdoors. Teka muna, ano namang kinalaman ni Pastor Kibuloy? Tinignan ang record ng SEC. Hindi naman siya official ng SMNI. So ano magiging basis? Walang batayan. Kung meron kang gustong imbestigahan sa mga di umanong kamalian, di patawag mo lahat ng opisyalis ng SMNI. O kaya naman, kung meron ka talagang ebidensya, mag-file ka ng kaso.
ba't kinakalagad si Pastor Apollo Kibuloy? Ang dahilan lamang ay sapagkat gusto talaga nilang hiyain ito. Sinosomos nila kahit walang batayan para pag hindi dumating, susumpi na, hindi naman darating dahil nga nangangalim ang buhay niya, para meron dahilan mag-issue ng contempt. Ito po yung pang-aabuso. Sobrang pang-aabuso. Kaya si Pastor Apollo si Kibuloy ngayon ay nagiging collateral damage doon sa mga puwersa na gustong sirain ang mga Duterte. At siya ay nagiging biktima naman ng persecution sapagkat wala namang patayan, ligan at paktol ang pagpapatawag sa kanya na nagiging basis ng kanyang maaaring paglabas ng isang warrant. Sa madaling salita po, sinasabi po ni Pastor, ni Panelo dito na si Kibuloy ay isang collateral damage lang. Siya po ay dahil sa binabanatan, dahil nga po, ang talagang target po dyan, paulit-ulit naman natin sinasabi, ang mga Duterte, si BP Sara Duterte at saka si Pangulong Duterte. Para matanggal yung credibility nila, para masabing, tingnan mo, hindi totoo yung pagiging makabayan ni PRRD, kesyo may ginagawa silang hindi maganda ni Kibuloy. Kasi alam nyo, they cannot accuse PRRD of anything na hindi pa na-accuse 6 years ago. Lahat yun hindi effective eh. Pansinin nyo, yung sa war on drugs, ICC kasama na dyan, yung sa China, lahat yan. Lahat ng accusation, pati kay Matubato ba yun? Wala. Las Cañas para hindi ho naging effective. Walang nangyari sa madaling salita. Okay? So, they know in 6 years, kahit anong banat nila kay PRRD, paangat pa rin ang popularity. So, they need new or something new na maaring tamaan si PRRD. Ito ho yun. Isa ho ito sa mga sa tingin nilang pwedeng masira si PRRD. Kasi alam naman natin, nakita nila, tama, wala kasing katiwalian si Duterte kaya kailangan siraan. So yung mga nakapaligid, yan ho yung kanilang sisiraan. Kasi alam naman nila na madalas pumunta si PRRD kay Kibuloy, madalas sila nakikita, sinuportahan sila, ayan ho, kaya ang ginagamit si Kibuloy. Kasi pag si Kibuloy, mapasok sa kung ano-anong kaso, like, tungkol nga sa, baka nga ang next na niyan droga na eh. Hindi, totoo. Possible talaga yun ha. Baka mamaya ang nila after niyang firearms na yan, ang susunod nila, droga na yan, para matanggal yung credibility ni PRRD. Yun lang yun eh. Kasi isipin nyo ha, ang tagal na niyang kaso na yan. Yung sinasabi nila na yan, natalo na nga yan, di ba? Kaya nga naka-appeal na lang ho yan kasi nagkaroon na ng decision ng court nun before eh. So ibig sabihin, matagal na ho yan. Bakit nire-recycle ho lahat ngayon? Di ba? Kung talagang meron yan, matagal na dapat sana yan. Ngayon, paulit-ulit. Isipin nyo to ha, wala namang bagong labas ang US. Okay, pagdating sa kaso ni Kibuloy. As a matter of fact, ang sinasabi nga ni Panelo dito, dinedelay nga eh. Bakit dinedelay? Kasi nga, sabi niya, kasi daw wala daw mahanap na matibay na ebidensya. Yun, tama naman siya dun eh. Kasi kung ikaw abogado ka, o ikaw yung magpo-prosecute dun sa tao, sisiguruduhin mo it will be a strong case. Kasi pag yan na-dismiss, hindi mo na pwedeng ulitin yan. Di ba, madodouble jeopardy na yan. So, ibig sabihin, kailangan it should be a strong case. Kung talagang strong case yan, di sana matagal na pinakuha yan sa Pilipinas. Kasi nga, sabi pa nga ni Remulla sa isang balita, sabi niya, nag-aantay lang naman kami sa US eh. We have an extradition deal with the US. So, ibig sabihin, we must implement just in case pa-extradite ho siya. Kunwari, iutos ng korte, extradite yun na yan. Kasi meron tayong kasunduan bilang Pilipinas at Amerika
Meron tayong extradition na deal eh. Meron tayong kasunduan. Nag-aantay nga lang daw si DOJ Secretary. Ngayon, bakit ang tagal? Yun ang sinasabi. Kasi nga, ang paliwanag ni Panelo, kaya matagal kasi hindi daw strong yung malakas. Ay, mali. Si Meloya pala. Hindi daw kasi strong yung ebidensya, kaya dinidelay at panandinidelay. So, gano'n lang kasimple. Yung pala naman eh. Hindi pala naman strong eh. Oh. Hindi naman po pala talagang malakas yung ebidensya. Oh, bakit? Kasi nga, simple lang naman eh, di ba? Isipin nyo utos lang ng Amerika. Oh, pa-extradite na yan kasi meron tayong kasunduan. Ba't di nila magawa? Tama, mali. O, yun lang yun.